Hindi pumadaanan ng ilang kalsada sa Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. At may ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Yes, Connie, apektado ang iilang mga motorista dahil napinsala ang iilang daanan dito sa Maasim, Sarangani na naging epicenter ng magnitude 7.8 na lindol. Sa Barangay Tinoto, isang lane lang muna ang pinapadaanan ng mga motorista dahil lang ang malaking bahagi ng riprap ng isang lane ang bumagsak. May mga malalaking bitak din ang makikita sa kalsada at sa gilid nito na delikado sa mga sasakyan, lalo na sa mga malalaki. Gayon din ang sitwasyon sa isang tulay sa Barangay Kablacan. One lane lang ang pinapadaanan sa mga motorista. Marami kasi mga bitak-bitak sa isang lane ng tulay kabilang na sa pundasyon nito. Dahil sa nangyaring lindol, nakastandby naman ang mga PNP at tauhan ng barangay para umalalay sa mga motorista. Connie, inaasahan na agad itong i-inspeksyonin ng DPWH at agad din na mabigyan ng tugon. Connie. Meron na ba tayong timeline na tinitignan o tansya kaya ng mga otoridad kung ilang araw aabutin bago makumpuni itong mga nasirang kalsada, Efren? Kung hindi pa natin nakausap ang pamunuan ng DPWH kaugnay dito at kanina nga may napapansin tayo mga PNP personnel at mga tauhan din ng barangay na nagbabantay at nag-aalalay sa mga motorista para hindi sila madisgrasya kung sakaling dadaan sila dito sa nasabing mga nasirang tulay. At Connie, bukod dyan, Connie, no, kung mapapansin mo, nandito tayo ngayon sa isang munisipyo ng Maasim kung saan nagmistulang giant charging station. Marami tayong nakikita mga individual dito ang nakikicharge dahil buong araw daw wala silang kuryente. Kaya umaasa sila sa power source dito mismo sa LGU. Okay. Connie. Balikan ko lamang din, Efren, yung mga nasirang kalsada dyan. May effect na ba ito doon sa mga tulong naman na maaring dalhin sa ating mga kababayan? Yes, Connie, inaasahan natin na may tulong na mabibigay o mabibigyan ang mga apektadong residente dahil sa Barangay Tinoto, may isang bahay doon ang muntikan ng mahulugan ng gumuhong riprap. At inaasahan natin na agad itong mabigyan ng tulong ng ating gobyerno dahil kung mapapansin natin doon sa area, para siyang malapit sa coastal area, parang konting portion na lang talaga ay matatamaan na siya. Naniniwala tayo na pinalilikas na sila sa LGU, sa mga evacuation center dito sa Maasim. Okay. May mga nararanasan pa ba kayong aftershocks dyan? Connie, kaninang umaga, kung base sa experience ko kaninang umaga, may dalawa akong na-feel na parang movement of the ground. And I believe parang aftershock yun. And dito, base sa nakausap nating mga individual, meron pa daw mangilan-ngilan na na-experience nila. Connie. Okay, maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV.